Nagsisimula ang pelikula sa isang mapanganib na lahi ng dayuhan na kilala bilang Paro na nakakulong sa Earth. Sila ay nakulong sa loob ng utak ng mga tao at hindi nila alam ang nangyayari. Gayunpaman, kung minsan sila ay nagiging mulat sa kanilang sarili at nagtatangkang tumakas mula sa kanilang mga taong host. Kaya naman dalawang mabubuting alien, sina Guard at Thunder, ang inatasang harapin ang mga nakatakas na alien. Noong unang panahon sa 14th century sa Earth, isang paro na nasa katawan ng isang babae ang nakatakas na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala. Naglakbay sina Guard at Thunder sa isang portal para pumunta sa nakaraan para hulihin ang paro at ikulong ito. Sa kanyang mga huling hininga, hiniling ng babae kay Guard na alagaan ang kanyang sanggol. Siya ay nag-aatubili sa una dahil ang kanyang prinsipyo ay huwag manghimasok sa buhay ng mga tao. Ngunit si Thunder, na maaring mag-transform bilang si Guard na may iba't ibang personalidad, ay tila sabik na ampunin siya. Iniwan nila ang eksena at naglakbay pabalik sa taong 2012. Sa kanilang tahanan, inilagay ni Guard ang paro sa containment kung saan ang 7 pang Paros na dating nakatakas sa panahon at kalawakan. Nahanap ni Guard ang sanggol na tao sa backseat ng kanyang sasakyan na dinala ni Thunder. Iminungkahi ni Thunder na ampunin siya upang mapag-aralan nila ang kanyang utak at mas maunawaan ang uri ng tao. Noong 1391, isang dosa o salamangkero na tinatawag na Murok ang nabubuhay sa pamamagitan ng pagiging isang bounty hunter. Siya ay nagmamay-ari ng isang enchanted fan na maaaring kontrolin ang hangin at gumawa ng 2 shape-shifting na nilalang at ilang mga armas. Ang mga nilalang ay may hugis ng mga pusa, ngunit maaaring ibahin ni Murok ang kanilang anyo bilang mga tao na naglilingkod sa kanya. Matapos mangolekta ng mga gantimpala para sa pagkuha ng 3 magnanakaw, plano niyang hanapin ang isang misteryosong sandata na tinatawag na Divine Blade na nag-aalok ng malaking gantimpala. Pinuntahan niya si Dogturd, ang kanyang ama na nasa bilangguan, na nagsabi sa kanya na ito ay natagpuan noong nakaraan sa isang ilog. Mayroon itong kakaibang brilyante na nakaukit dito na hindi mapaghihiwalay. Aksidenteng tumama ito sa isang lalaki at nasaksak, ngunit sa halip na mamatay ay mas lumakas pa ito. Ang mahiwagang sandata noon ay pagmamay-ari ng isang dating mahistrado na namamahala sa isang bar na pinangalanang Buknanjung sa Gyeoseong. Nagpapasalamat si Murok sa kanyang ama sa pagpapalaya sa kanya mula sa bilangguan pagkatapos ay umalis. Si Murok at ang kanyang 2 katulong ay nagtanong ng direksyon sa Buknanjung. Sa daan, nakasalubong nila si Suter, isang misteryosong lalaki na nakasuot ng modernong suit, na nagpapahiwatig na hindi siya mula sa panahong iyon. Pagdating sa Buknanjung, ang dating mahistrado ay hindi humanga kay Murok at tumanggi na pagsilbihan siya, kaya pinaralisan niya ang kanyang katawan. Pagkatapos ay pumunta siya upang tumanggap ng panauhin na lumalabas na si Suter. Inaangkin niyang alam niya ang pinagmula ng Divine Blade na kasalukuyang hawak ng dating mahistrado. Siya ay isang paro at gustong angkinin ang mahiwagang sandata para sa kanyang sarili. Inatake ang mahistrado na nagtamo ng matinding pinsala at iba pang mga tao sa proseso. Nalaglag ang mahiwagang sandata at kinuha ni Dogturd na hinahanap din ang sandata. Isang habulan ang naganap sa pagitan ni Dogturd, Suter at Murok. Madaling natalo ni Suter ang dalawa, ngunit nawala ang mahiwagang sandata sa proseso. Matapos makabawi mula sa pagkabugbog, nakita ni Murok ang isang sasakyan ng alien sa ilog. Samantala, sa 2022, ang sanggol na inampun ni Guard at Thunder, na ngayon ay isang 10 taong gulang na babae na nagngangalang Ian, ay nagdulot ng kaguluhan sa paaralan sa pamamagitan ng pagpunta sa istasyon ng pulisya at sinasabing siya ay dinukot ng kanyang ama. Inamin niya na naalala niyang dinukot niya siya noong bata pa siya at ginugulo ng kanyang ama ang kanyang isipan at mayroon itong android assistant na nagngangalang Thunder. Gayunpaman, hindi siya nagbigay ng elaborasyon at hinintay na matapos ni Ian ang kanyang mga klase. Sinalubong siya ng isang tiyahin ng kaibigan ni Ian na naaakit sa kanya, ngunit malamig lang ang reaksyon niya sa kanya. Lumabas si Ian sa gusali ng paaralan at nagmaneho sila pauwi. Lingid sa kaalaman ni Guard, itinago niya ang isang lumang telepono sa upuan ng kotse upang makakuha ng karagdagang patunay na nakikipag-usap si Guard kay Thunder o gumagawa ng mga lihim na bagay sa likod niya. Pagkaalis ng sasakyan, narinig niya si Guard at Thunder na nag-uusap tungkol sa implantation sa loob ng 18 oras. Sa gabi, nang umalis si Guard sa sasakyan, bumalik si Ian sa kotse para kunin ang kanyang telepono. Gayunpaman, automatikong pinagbawalan siya ng kotse na hawakan ang isang kainahinalang kahon ng kagamitan
na naging sanhi ng paglantad ni Thunder sa kanyang itsura. Malugod siyang binabati ni Thunder at ipinaliwanag ang pinanggalingan nila ni Guard. Napagtanto din niya na natutunan ni Ian ang tungkol sa implantation mission at sinabihan siyang kalimutan ito. Bago pa makapagtanong si Ian ng higit pa, hinikayat siya ni Thunder na lumabas ng sasakyan dahil darating si Guard. Sa labas ng sasakyan, narinig pa rin ni Ian si Thunder na nagsasabi kay Guard na ang implantation ay mangyayari bukas sa Jisan Hospital. Kinabukasan, pumunta si Ian sa ospital. Nakatagpo niya si Moon Do-sok, isang police detective. Pagkatapos, isang kakaibang ulap ang lumitaw sa kalangitan na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nagtatago sa ulap ang isang dayuhang spaceship na naglalabas ng itim na kristal sa ospital. Ang kristal ay naglalabas ng itim na substance na tumutusok sa katawan ng lahat, kasama din si Moon Do-sok. Tinangka ni Ian na tumakas at pagkatapos ay nakita niya si Guard na dumating sa ospital. Nagulat si Guard nang makita si Ian doon, ngunit mabilis na tumakbo palayo si Ian. Matapos masira ang itim na substance, ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain na parang walang nangyari. Noong nakaraan, dalawang mage mula sa Samgaksan, sina Hyuksol at Changwon, ang naglalayong magbenta ng mga mahiwagang antik kay Jiang, ang pinuno ng templo ng Milbon. Mukhang hindi humahanga si Jiang sa mga bagay na inaalok nila, ngunit nang malaman niyang alam ng mga salamangkero ang tungkol sa Divine Blade, gusto niyang makipagtulungan sa kanila upang mahanap ang mahiwagang sandata. Samantala, nahanap ni Murok ang kuta ni Suter, na nakahanap ng mga larawan ng mga dayuhan at ang Divine Blade, ang misteryosong sandata na hinahanap nilang lahat. Si Murok ay nagbalat kayo bilang isang lalaking ikakasal upang pakasalan ang kanyang bride, sa paniniwalang ang Divine Blade ay nakatago sa isang lugar sa pagitan ng mga regalo sa kasal. Natuklasan niya na ang kanyang bride ay may modernong pistol, na nagpapahiwatig na siya ay mula sa hinaharap. Inalok siya nito ng inumin, na tinanggap niya, ngunit pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo sa storage room upang hanapin ang Divine Blade. Dumating sina Jiang at ang Samgak Mage at sinugod ang lugar na hinahanap din ang Divine Blade. Biglang nanghina si Murok, na pagtantong nilason siya ng kanyang bride na isa ring nagpapanggap. Samantala, naghanda siyang kunin ang Divine Blade at harapin si Jiang at ang mga salamangkero, ngunit siya ay natalo at na-hostage sa templo ng Milbon. Palihim na kinuha ni Murok ang baril ng kanyang bride bago siya kinuha. Ngayong 2022, tumakas si Ian mula sa bahay patungo sa kanyang kaibigan. Inatasan ni Guard si Thunder na iuwi si Ian. Sa bahay, hiniling ni Ian na sagutin ang kanyang mga tanong tungkol sa kanila. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya ni Guard at Thunder na ikinulong nila ang paro sa isip ng mga tao na may pag-asang kung mamatay ang tao, mamamatay din ang paro. Kung ang isang paro ay makatakas, ang kanilang trabaho ay harapin ito. Kahit kailan ay hindi sila nakikialam sa mga usapin ng tao maliban sa pag-ampon kay Ian, dahil kung siya ay naiwan sa lugar na pinanggalingan niya, siya ay mamamatay bilang isang sanggol. Sa susunod na eksena, kakaiba ang kinikilos ni Moon Do-sok sa kanyang trabaho, na naging mas marahas. Ang bilanggo na paro sa loob niya ay kumokontrol at gustong kumawala. Isang spaceship ng paro ang dumating sa Earth dahil sa isang misyon na palayain ang paro mula kay Moon Do-sok. Mabilis na umalis si Guard at Thunder para hanapin si Moon Do-sok at harangin ang paro habang pinipilit ni Ian na sumama sa kanila. Isang habulan ang naganap sa pagitan ni Moon Do-sok, ang paro at si Guard. Ang paro sa loob ni Moon Do-sok ay tinatawag na controller, ang isang makapangyarihang paro. Maaari siyang palayain kung si Moon Do-sok ay masaksak ng Divine Blade. Matapos makumpleto ang kanyang misyon, pinasabog ng paro ang kanyang sarili at lubhang nasugatan si Guard sa proseso. Nagmamadali si Thunder para bigyan ng karagdagang life support si Guard, ngunit nagpasya si Guard na ipagpatuloy ang paghabol sa controller. Pumuslit sila sa spaceship ng controller at nalaman niya na plano niyang palabasin ang Hova, mga bula na magpapabago sa kapaligiran ng Earth upang maging angkop para sa kanila na umiral ng hindi sumasanib sa mga tao, ngunit hindi na rin pwedeng matirahan ng mga tao. Ang kanilang laban ay naging sanhi ng paglabas ng dalawang bola ng Hova, kaya't sinikap nila ang kanilang makakaya upang maiwasan ang pagkalat nito. Gayunpaman, ang isa sa mga bubble ay sumabog at naging sanhi ng maraming tao na mawala ng malay. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Thunder si Ian sa tamang oras, dinala niya siya sa kotse ni Guard para ihatid siya pauwi. Ang misteryosong babae na may hawak na baril ay lumalabas na si Ian, na ngayon ay nakakulong sa nakaraan, na hinahanap ang controller.
Sina Suter at Zhang, ang paro na nakulong din sa nakaraan, ay naghahanap din sa controller na pinaniniwalaan nilang lumipat ang kanyang host sa ibang tao mula kay Moon Do-sok. Kaya naman hinahabol nila ang Divine Blade at tinatangka nila itong gamitin sa maraming tao. Samantala, si Murok at ang kanyang mga tauhan ay nagbabalat kayo upang makapasok sa templo ng Milbon. Ang Divine Blade ay biglang lumiwanag na ikinagulat ng lahat ng tao sa silid. Si Murok ay naatasang maghatid ng hapunan para kay Yian. Ipinakita nito ang kanyang baril at ibinato sa kanya. At kinumbinsi ni Yian si Murok na nagmula siya sa hinaharap, ngunit sinabi niya sa kanya na naniniwala siyang nagkita na sila minsan sa nakaraan. Nang marinig niya ang mga yapak ng ibang mga gwardya, umalis si Murok. Matapos kunin ang baril, nawala ng malay si Yian. Ang mga salamangkero ay naghahapunan, ngunit mabilis na napagtanto na ang pagkain ay may lason. Naparalisa sila at hindi nila namalayan na ninanakaw na ni Murok ang Divine Blade sa kanilang likuran. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Murok na kung ang pagkain ng mga salamangkero ay may lason, ang kay Yian ay may lason din, at mabilis na umalis upang iligtas siya gamit ang isang elixir mula sa mga salamangkero. Ibinigay niya sa kanya ang elixir, ngunit pinalibutan sila ni Zhang at ng kanyang mga tauhan at pinatumba silang dalawa. Pagkatapos ay inilagay sila sa loob ng mga kabaong upang ilibing ng buhay. Sa 2022, determinado si Guard na palayain si Yian para mapalayo siya sa kapahamakan, habang tinatapos niya ang kanyang misyon na hanapin ang controller at pigilan ang pagkalat ng Hava. Itinaboy ni Thunder si Yian ngunit napagtanto niyang gustong tulungan ni Yian si Guard upang madagdagan ang pagkakataong magtagumpay, kaya bumalik sila para tulungan si Guard. Hinabol nila si Zhang, Suter at controller para bawiin ang Divine Blade at talunin sila. Napagtanto na wala silang matatakbuhan upang ilayo ang paro sa kanilang sasakyang pangkalawakan, binuksan ni Guard ang portal upang maglakbay sa panahon at oras hanggang sa makarating sa ika-14 na siglo na ipinadala silang lahat sa nakaraan. Ang mga salamangkero pala at si Murok, na isang maliit na bata pa, ay nakita ang pagbukas ng portal. Patuloy ang laban sa pagitan ni Guard, Thunder at Yian laban sa paro. Malubhang napinsala si Thunder, ngunit patuloy na nilalabanan ni Guard ang controller hanggang sa mabali at maputol ang kanyang kamay. Pagkatapos ay binaril ni Yian si controller gamit ang isang baril na itinago niya sa kanyang backpack. Ngayon na ang katawan ng kanyang host ay lubhang napinsala, ang controller ay kailangang maghanap ng bagong host upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Samantala, nahulog si Yian sa ilog kasama ang Divine Blade. Lumangoy siya sa ibabaw at natagpuan ni Murok na tumulong sa kanya sa paghahanap sa Divine Blade. Hindi ito mahanap ni Murok, ngunit nakuha niya ang kanyang backpack. Napagtanto ng nakatatandang Murok at Yian na nagkita na sila noon, pagkatapos ay nagkamalay sila at tumakas mula sa kanilang mga kabaong. Lumabas si Yian sa kabaong at hinanap ang templo para kunin ang Divine Blade habang kaharap sina Zhang at Suter. Tinulungan siya ng mga salamangkero na labanan ang paro gamit ang kanilang mga antikong mahiwagang bagay. Gumagamit si Hyuk-Sol ng mahiwagang magnifying mirror para palakihin ang kanyang mga kamay at ang mga bala ni Yian para mabisang makapinsala sa paro. Tumakas si Yian sa lugar, dala ang Divine Blade, habang hinahabol siya ni Zhang at ng kanyang paro. Iniwan niya ang kanyang bangka at tahimik na tumawid sa ilog sa pamamagitan ng paglangoy. Samantala, matagumpay na nakuha ni Murok ang isang espada mula sa kanyang enchanted fan upang labanan ang paro. Pinatay niya si Suter at ang kanyang paro, at bago mamatay ang paro, nagsabi ito kay Murok na mayroong espesyal na nakatago sa loob niya. Sa huling eksena, lumalabas na pagkatapos tulungan ng maliit na Murok ang maliit na si Yian sa labas ng ilog, gumawa sila ng apoy at nakarinig ng kakaibang tunog. Nang pumunta si Murok upang tingnan ang tunog, lumitaw ang controller na nasa loob pa rin ni Moon Do-sok. Inilipat niya ang kanyang sarili sa katawan ni Murok na ginawa siyang bagong host. Napagtanto ng mga salamangkero na si Murok ang controller na hinahanap ng ibang paro at nagtatanong kung dapat nila siyang patayin o hindi. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.